Isa na naman mapagpalang araw mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 24, Talata 7. Ang sabi po dito, ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang, hindi ito makakasali sa mahalagang usapan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong binasa natin, ito po ay nagpapakita lamang na ang kahalagahan ng kaunawaan at ng kaalaman. Kasi dito sabi, yung mga malalalim na kasabihan ay mahirapan ang isang taong mangmang na ito ay maunawaan. At sabi doon, hindi rin siya makakasabay sa mga mahalagang at makabuluhang mga diskusyon o mga pag-uusapan. Kaya dito makikita natin na talaga yung Biblia ay patuloy na nagtuturo talaga sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral, na ibigin natin yung kaalaman, yung karunungan, higit sa ano pamang kayamanan sa mundong ito. Kasi kayamanan madali lang naman makuha yan kung tayo ay puno ng kaalaman at karunungan. At lalo siyempre nandun yung paggabay at patnubay ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, yung mga kasabihan, mga malalalim na kasabihan ay hindi talaga ito maunawaan ng mga taong mangmang, no, sabi ng Bible. Kaya may kita natin mga kapatid, ang mga kasabihan kasi ito ay nagtuturo sa atin ng magagandang asal, ng moral, ito yung nagtutuwid sa atin, ito rin yung mga tuturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Ito rin yung naggagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa atin kahit mga Pilipino, marami tayong mga kasabihan, di ba? Ang tumatakbo ng matulin, pag natinik, malalim, di ba? Mayroon namang na huwag kang maghuhukay ng sarili mong libingan, di ba? So, marami rin tayong kasabihan na mga Pilipino na kung saan ay mapupulutan natin ito ng mga aral. Pero siyempre sa mga taong mangmang, sabi ng Biblia, ay hindi nila ito maunawaan. Para sa kanila wala itong pakinabang, hindi nila pinapalagahan, hindi nila binibigyan ng importansya. Kasi bakit? Kasi nga ang isang bagay na hindi mo nauunawaan, hindi mo makikita yung kahalagahan, yung importansya ng mga bagay na ito. Kasi pahalagaan mo lang yung isang bagay kapag naunawaan mo at alam mo kung paano gamitin ito at kung gaano kahalaga ito sa buhay mo. Pero pag hindi mo naunawaan at wala kang alam sa isang bagay, siyempre, yung focus mo, yung attention mo, no, yung desire mo, siyempre wala dun sa mga bagay na yon. Kaya nga dito mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Panginoon na patuloy tayong pag-unlarin natin yung ating kaalaman, yung ating karunungan, yung ating pangunawa. Kasi kapag ang taong nasa puso niya, yung gusto niya ay matuto, talagang yan hindi niya hayaan na sa isang araw wala siyang matutunan, no? Kasi yun naman talaga ang mahalaga sa buhay ng tao, na araw-araw sa buhay natin marami tayong pwedeng matutunan kahit sa paligid lang natin, sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin o sa buhay ng ibang tao, maraming leksyon, maraming mga bagay na pwede tayong matutunan. At kung uunawain lang natin ang mga bagay nito, may kita natin ano ba yung mabuti at masama. At minsan hindi naman na natin kailangang maranasan pa yung naranasan nila para masabi nating tama o hindi, di ba? Sa pamamagitan lang ng ating pagmamasid, pagninilay sa mga sitwasyon na nangyayari sa paligid natin, dun pa lang meron na tayong idea di ba? Nagbibigay na sa iyo ng kaalaman na wag mo tong gagawin, di ba? Kunyari may nakita kang tae, di ba? sa daan, alang-alang naman na meron ka ng alam mo na sa yung utak mo mismo nagsasabi na sa iyo, wag mo nang hahawakan yan, no? Wag mo nang aamuyin kasi nga tae yan. So ang ginawa mo alam mo na nga na hindi maganda yung nakita mo, di ba? Mabaho yun, pero ikaw inapakan mo pa rin, tapos inamoy-amoy mo pa, tapos para lang makonvince ka na tae talaga yung naapakan mo kaya yung nakita mo. Hindi naman ganun mga kapatid, no? Hindi naman kailangan na amuyin mo pa yan o kaya tapakan mo para malaman mo kung totoo na o hindi, diba? So yung kaalaman na yun ang sa atin na nagtuturo na sa atin, na nagbibigay na sa atin ng ng hudyat, diba? Nag-iiwas na sa atin sa pagkakamali.
no, nagbibigay na ng warning, nagbibigay na ng babala. Kaso tayo, gusto pa nating talagang masyado tayong curious sa buhay. No? So ayun, inamoy mo pa, tapos inapakan mo para to prove to yourself na tama yung naisip mo. Amen. Pero hindi karunungan 'yun, no? Hindi gagawin ng matinong tao 'yun, o kaya ng taong matalino, di ba? No, hindi gagawin 'yun kasi yun na mismo, alam mo na di ba? So ikaw mismo parang gusto mo lang i-prove, no, sa sarili mo. So parang hindi ka pa convinced sa nalalaman mo, 'di ba? So dito hindi ito makakasali sa mahalagang usapan. Ganun talaga kapag ang tao ay mahina yung pangunawa, lahat na lang ng sasabihin mo minsan na may misinterpret, o kaya binibigyan ng ibang kahulugan. Minsan kahit na napakaliwanag naman ng explanation, napakaliwanag naman ng pagsasalaysay, yung pangungusap o kaya yung kwento, pero ang hirap pa rin, no? Ginawa mo ng lahat, sinimplihan mo na nga para mas madali niyang maunawaan, pero wala pa rin, no? Parang sabi mo, give up na ako, no? Wala na talaga. So mga taong mahirap umunawa, minsan talaga no, challenge din yung mo, yung patience mo, 'di ba? Yung pagpipigil mo sa sarili mo. 'Di ba? So tsaka hindi rin makakasabay kasi minsan yung kunyari may mga discussion, may mga meeting o may mga pag-uusapan, pag ang tao talaga ay mahina yung pangunawa, minsan yung mga tanong walang kakwenta-kwenta, 'di ba? Yung mga tanong walang saysay, parang walang kasense, 'di ba? Tapos siyempre dahil walang sense, walang kwenta yung tanong, yung sinagot din sa kanya wala ring kwenta. Kaya pag tinanong mo kamusta yung pag-uusap nyo, kamusta yung meeting nyo, kamusta yung agenda nyo, no? Sasabihin lang ayun, walang kwenta, walang magandang napuntahan, 'di ba? Kasi bakit? Kasi yung mahalagang usapan nagiging hindi mahalaga, no? Nagiging yung usapan sanang may kwenta nagiging walang kwenta. Kasi bakit? Kasi ang hirap, no, na kapag ang kausap mo, ang hirap maka get agad ba, no? Kung sa data medyo nagchachape, no? Yung pinag-usapan nyo nakauwi na tapos natulog, tapos pagkagising niya sa umaga doon niya lang naunawaan yung sinabi mo, di ba? Diba? Masyadong delay. So kasi nakadepende kasi sa paghahasa rin kasi natin no? Hasain natin yung karunungan, yung utak natin, yung isip natin. Kasi pag hindi natin masyadong ginagamit yan at medyo tatamad-tamad tayo sa pagninilay, sa pag-aaral, minsan ganun din ngayon marami na rin nangangaral ng salita ng Diyos na medyo tamad na rin. Bakit? Kasi may Google na, 'di ba? May AI pa. So i-search mo lang yung gospel, i-search mo lang kung anong verse na 'yan, may mga explanation na, lahat nandiyan na. So minsan hindi na talaga nag-aaral na, no? Nakadepende na lang kung ano yung mag-Google nila, ano na lang ang So wala, pag ganun hindi mahahasa yung utak natin, 'di ba? Kaya minsan pag nagkaroon lang ng konting problema, sumasakit na yung ulo, no? Sumasakit na yung utak kasi hindi na nasanay, no? Hindi na nasanay yung utak na mag-isip ba, 'di ba? Kasi hindi katulad dati mostly mga mano-mano lang naman, no? Talagang kailangan mag-isip talaga, no? Maghanap ka talaga ano ba tong ano bang meaning ng ganitong word, 'di ba? Paano ba solusyonan ito? Talagang magse-search ka 'di ba? Ngayon hindi, mo lang may problema ka lang o kaya sa mathematics, 'di ba? Mo lang, i-Google mo lang, may AI mo lang, na sa yung formula kung anong dapat mong gawin, bla 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 bla. Sagot na, no? May answer na. So madali na ang lahat. Kaso yung problema, yung utak hindi na talaga masyadong nagagamit ba. So kaya pag minsan konti-konting problema, sumasakit na. Diba? Medyo nai-stress na kasi kaya nga sa Bible talagang kailangan hinahasa talaga yung utak, yung isip natin. At ang makakapatalas ng isip natin ay isip din, no? Isip sa isip. Kaya nga magandang makipagkwentuhan dun sa mataong matatalino.
Kaya maganda rin makinig doon sa mga taong alam mong may kwenta, may kabuluhan yung kanilang mga pinag-uusapan, kasi meron kang matututunan na mahalagang mga bagay. Kaso ngayon sa mundong ito, yung mga walang kwenta, yung mga away pamilya, yung walang kalatoy-latoy, yung walang kwentang nangyayari sa buhay ng tao, no? Ay yun ang pinagkakaabalahan ng mga tao, no? Yun ang doon abala yung kanilang mga isip, yung kanilang mga tenga. Kaya ano makukuha? Siyempre wala ring kwenta. So konti lang din kasi yung mga taong talagang yung hinahangad nila ay matuto. Hinahangad nila ay talagang magkaroon ng kaalaman. Kasi the more tayong nakikinig sa mga taong matatalino, ay the more tayong may natututunan, 'di ba? Gumagana rin yung isip natin. Minsan yung mga paniniwala natin biglang nagbabago, ay tama yung sinabi niya. No, akala ko ito yung tama na paniniwala ko, yung nasa isip ko, meron pa pala ibang kahulugan, 'di ba? The more kasi tayo araw-araw, sabi ko nga, marami tayong pwedeng matutunan sa mundong ito. No, hindi dapat na ma-stuck na lang yung utak natin sa isang bagay, no? Kasi baka mamaya yung alam mo ng 80s, baka ngayon hindi na applicable, 'di ba? Kasi nag-iiba yan nag-iiba rin yung kahulugan, 'di ba? O katulad yan, 'di ba, yung dati pag sinabi mong ka Ronald, ganyan, ka Erning o ano pa man, o ka Arnold, dati yan, ibig sabihin niya mga kababayan, 'di ba? Kabarangay ko yan, ganito, kaya kapatid, 'di ba? Pero dahil ginamit ng MPA, ngayon yung iba ayaw nang gamitin yung ka, 'di ba? Kasi bakit? Huwag mo tatawagin ka Ronald, baka mamaya sabihin nila MPA ako. So nag-iiba-iba kasi yung yung meaning, yung kunyari yung bahala na, no? Pero sa history natin, pag sinabing bahala na, parang ibinibigay mo na sa Diyos, kasi meaning kasi yun, ang pinanggalingan is bathala na, no? Kasi siyempre tayo naman ay dati hindi naman talaga Kristiyano, 'di ba? Nang hindi pa dumating yung Kristyanismo dito sa Pilipinas, ang tawag natin sa Diyos bathala, 'di ba? Bathala. So kaya pag sinabi niya bathala na, so ibig sabihin bahala na ang Diyos. So naging bahala na. Pero yung meaning talaga yun talaga dati ay bahala na ang Diyos, 'di ba? Kung ibig sabihin, kung wala ka na talagang magagawa, bahala na si Lord, 'di ba? So iba na yung meaning din ngayon, no? Pag sinabi mo kasing bahala na, parang na lang yun, come what may na lang, no? So parang walang kasiguraduhan na, bahala na, ano? Kung sa patay, total laway, no? Sabi sa Ilonggo, no? Patay, total laway. So may mga words kasi na na nag-iiba na yung meaning ngayon. So kailangan nag-a-update din tayo. Hindi pwede yung kung ano yung alam mo dati, hanggang ngayon ganun pa rin yung kahulugan niya, no? Baka mamaya iba na yung kahulugan ng sinasabi mo, yung word na yon. Kaya nga napakalaga yung pangunawa, mga kapatid, no? Patuloy tayong natututo, patuloy tayong mga hinahasa yung ating mga karunungan at kaalaman, upang sa pagdating ng mga makabuluhang mga usapan ay makabuluhan din yung ating mga isasuggest, yung ating mga sasabihin, no? Yung mga discussion ay magiging challenging, yung discussion ay magiging mga produktibo, 'di ba? Hindi yung parang nag-uwian na lang kayo na pag nagtanungan na kamusta yung pinag-usapan natin, ayun, parang walang walang ending, parang wala, 'di ba? Parang iwan ko kung anong pag-uusap 'yan, 'di ba? Parang walang natapos, no? Walang magandang kinalabasan. Kaya makikita natin, mga kapatid, na kahit dito talaga sa mangangaral at dito din sa kawikaan, talagang tayo ay ini-encourage, no, na talagang hasain yung karunungan natin, yung kaalaman natin. Ito yung dapat ang maging desire ng puso natin, higit sa kayamanan sa mundong ito. Yung magkaroon tayo ng pangunawa, yung mag-aral tayo, yung magkaroon tayo ng talino, diba? Kasi yung lahat ng bagay naman yan, madali lang naman makuha yan kung meron tayo ng mga bagay na ito. So dito, mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na kung gusto natin maging matalino at lumawak yung ating kaalaman at yung pangunawa, ay patuloy nating hasain yung ating mga isip,
yung ating mga utak, mga kapatid, sa mga bagay na magdudulot, magbibigay ng karunungan at kaalaman sa atin. Yung panoorin natin, yung pakinggan natin, yung mga makabuluhan na makakadagdag ng karunungan sa bawat isa po sa atin. At lalo na yung sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At hindi lang pakikinig, so ini-encourage ko rin talaga yung ating mga kapatiran na mag-aral ng salita ng Diyos. No, huwag tayong masyadong nakadepende na lang sa ipifeed sa atin, sa ipapakain sa atin. Dapat habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, dapat matuto na rin tayong magluto ng sarili nating pagkain. 'Di ba? Huwag na lang tayo palaging umaasa na tayo ay pinaglulutuan, nanganganga na lang tayo, tapos isusubo na lang sa ating pagkain. Hindi ganon. Habang tayo ay tumatanda, lumalago sa pananampalataya, dapat tayo mismo marunong na rin, no, magluto ng sarili nating pagkain sa pamamagitan ng ating pagninilay at personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, upang patuloy na mahasa yung ating mga nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, pag masyado tayo na lang nakadepende, katulad nga sabi ko sa mga nangangaral ngayon, nakadepende na lang sa Google, nakadepende na lang sa AI. So minsan wala na rin ganun wala na rin ganun kadating-dating, 'di ba? Kasi iba pa rin kasi yung ibinabahagi natin sa tao ay bunga ng pagninilay at pag-aaral natin kasama ang Diyos, 'di ba? Kasi iba yung binabad mo sa prayer na Lord, itong topic ito, samahan mo po ko sa aking pagninilay, sa aking pag-aaral. Lord, ano man yung gusto mo iparating sa mga tao, ituro nyo po sa akin, di ba? Hindi yung sabi mo, Lord, Google, no, Google, ituro mo sa akin ano ba yung magandang topic, no, sa gospel na ito, no? Hindi ganoon, mga kapatid, no? Mahalaga na hinihingi natin yung patnubay, yung karunungan mula sa Panginoon, kasi alam natin kapag yung salita ng Diyos, yun ang ibinahagi natin, alam natin na sasamahan tayo ng Panginoon, di ba? At kapag sinamahan ng Diyos yung pangangaral natin, ay alam natin merong mangyayari, no? Sa bawat bibitawan natin na salita niya, ay alam natin na kikilos ang Diyos sa bawat buhay ng mga taong ito, at may malaking pagpapala sa lahat ng parte, aspeto ng buhay ng mga taong ito, ay mararanasan nila yung pagpapala ng Diyos, at in the same time sila mismo kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So yun lamang, mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.